Magandang araw po sa inyong lahat. Nakapag-subscribe na ba kayo sa aking channel? Nako huwag kakalimutan na mag-like, share and subscribe. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Ngayon pong nalalapit na ang Kapaskuhan, marami na naman sa atin na naghahanap ng karelasyon. Yung iba ang gusto ay panghabang buhay na, pero ang iba ang gusto ay kayakap lang talaga sa malamig na panahon. Pero palagi kasing may tamang panahon sa pag-ibig. Hindi natin ito dapat na minamadali o hinahanap. Kumbaga sa prutas kailangan ng hintayin po nating mahinog bago pitasin para masarap kapag kinain natin. Madalas talaga ay nakakainip ang maghintay. Pero kapag nagawa natin ito, walang hanggang kaligayahan naman ang pwede nating maramdaman. Dear Papa Dudut, isang bonggang-bonggang araw po sa inyo at ganoon din sa lahat ng mga sabik sa pag-ibig. Pero walang love life na kagaya ko. Ako nga pala si Ariana, 28 years old at 4 na taong nang miyembro ng SMP o yung samahan ng mga malalamig ang Pasko. Sabi nila mas mainam pa raw Papa Dudut na mag-isa kesa mapunta ka sa maling tao. Pero grabe naman Papa Dudut. Kailan ba darating yung tamang tao para sa akin? Hello, 4 na taon na akong palike-like na lamang sa mga Facebook post ng mga friends ko na may mga ka-HHWW. Kakadel sa bedweather, ka-kiss on the forehead at ka-happy mansary o anniversary. 4 na taon ko na ring pinapantasya na sana ay may kasama naman ako sa Noche Buena na special someone. Ang hirap kasi sa amin Papa Dudut, halos lahat na yata ng mga pinsan ko ay may pinapakilalang jowa tuwing may mga family gathering kami. Tapos pagdating sa akin, nga. Kaya naman sinumpa ko sa sarili ko na sa susunod na Pasko ay luluhod sa akin ang mga tala at ako naman ang magkakajowa. Talagang kakariring ko ang paghahanap ng the one. Hindi na po pwede yung patiently waiting lang na relationship status, no? Kailangan ay aggressively searching na tayo sa ngayon. Sigurado naman ako na somewhere somehow ay may isang Prince Charming na naghihintay lamang ng deserving na maging prinsesa niya. At ako ang prinsesang handang magbigay ng saya sa malungkot na buhay ng kung sino mang Prince Charming na yon. Ano ba kasi ang ginagawa mo? Medyo inis na tanong sa akin ng best friend kong si Bella na nasa tabi ko lamang. Kanina pa kasi siyang nagkikwento ng tungkol sa pinapanood namin na romance movie pero deadma lamang ako kasi busy ako sa hawak kong cellphone. Ano pa di naghahanap ng jowa dito sa dating app na ito, sagot ko naman sa kanya. Habang hindi pa rin inaalis ang tingin ko sa cellphone ko. Na naman? Maghapon ka na yatang nakasubsob dyan sa cellphone mo. Sa kaka-swipe left at swipe right sa dating app na yan. Dagdag pa ni Bella. Pareho kasi kaming walang pasok sa trabaho at nandun kami sa kwarto niya para mag-movie marathon. Pero ang inatupag ko lamang talaga ay ang pag-swipe sa screen ng cellphone ko. Hoy, hindi naman. Grabe siya. Pero Besa, pahiram naman ako ng credit card mo please, ang sabi ko. Bakit naman? Tanong ni Bella habang kumakain ng chicheria na hawak niya. Magpa-purchase kasi ako ng VIP membership sagot ko. VIP membership? Ano yun? Para saan? Nagtatakang tanong ulit niya. Parang premium account ganun. Para makapag-resume na ako dito sa pagsaswipe right ko. Na-reach ko na yata yung limit. Kamot ulong sagot ko nang hindi ako makapag-swipe. Kung bakit naman kasi may limit pang pagsaswipe sa mga dating app? Di ba kaka-register mo lang sa premium account last week? Tanong ulit ni Bella. Ibang dating app naman yun
Iba pa to bes, pangatlong dating app ko na to. Nakangiting sagot ko. Ano? 3? Bulalas niya. O sige na dali, babayaran ko na lang sa'yo yung masya-charge sa credit card mo. Pakiusap pa niya. Okay sige, saglit lang pwede. Sabi niya bago inabot ang bag niya at hinanap doon ang pakay na credit card. O ayan ha, saksak mo sa baga mo. Baklang to? Jowang-jowa na ba talaga ha? Napapailing na sabi niya. Siguro deserve ko namang makahanap ng bagong jowa no? 4 na taon na akong walang kalandian. Sagot ko pa sa kanya. Oo na, sige na. I-register mo na yung premium account mo gamit ang credit card ko. Ang sabi pa niya. Sige, eto na. Sabi ko bago kaagad na sinunod ang utos niya. Tuwang-tuwa akong nagpasalamat sa kanya at binalik na ang credit card niya. Muli kong hinawakan ang cellphone ko at bumalik din sa ginagawa ko. Hoy! Ano yan? Anong ginagawa mo? Biglang tanong ni Bella. Ha? Nagsaswipe patanong na sagot ko. Oo, alam ko nagsaswipe ka. Pero ano yan? Puro pa kanan? Nirarat-rat mo na yung swipe right na yan ha? Wala man lang swipe left? Hindi mo man lang tinitingnan yung profile nung sinaswipe right mo? Nanlalaki ang mga matang sunod-sunod na tanong niya. Hayaan mo na. Swipe right lang muna ng swipe right. Saka na ako mamimili kapag may nagmatch na. Sabi nga nila more entries, more chances of winning. Natatawang sagot ko. Nang bigla akong mapatilin dahil may nagmatch na sa wakas. Oh, wag mong sabihing i-chat mo kaagad yan ha. Ang sabi pa ni Bella. Siyempre ano pang silbi ng nagmatch kami? Tanong ko naman. Hindi ba may kachat ka pa kamo sa Facebook? Yung Richard ba yun? Teka, paano mo nga ulit naging friend yun? Tanong ni Bella tungkol sa lalaking kinikwento ko sa kanya dati na akala ko ay magiging boyfriend ko na sa wakas. Ayun. Walay na. Na first evi ko na si kuya sa buhay ko. Umiiling na sagot ko. Sa paano mo nga siya naging friend? Pag-uusisa pa niya. Inad ko. Tipid na sagot ko kasi sa totoo lang ay nahihiya na akong magkwento kay Bella. Inad mo? Out of nowhere ganon? Ayaw paawat na muling tanong niya. Nakita ko yung profile niya sa isang sikat na page. Nakita ko nag-comment siya tapos nakita na ko kaya inad ko siya. Hindi ko naman alam na boring naman pala siyang kausap. Sagot ko habang patuloy sa pagsa-swipe right. Ano? Nag-add ka ng mga profile na hindi mo kakilala? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi once in a blue moon ko lang nagawa yun. Mas madalas sila yung nag-a-add sa akin. Kaagad namang tanggi ko. Ina-add ka? Paano at saan naman nila nakikita yung profile mo? Pag-uusisa pa ni Bella. Di nagko-comment din ako sa mga post na nagtitrending. Tapos pag nakita nila yung picture ko na shining shimmering sa kagandahan, ina-add nila ako. Sa wakas ay pagkukwento ko sa kanya. Wow, iba rin. Tingnan natin kung saan ka dadalhin niyang mga para-paraang moves mo na yan ha. Kapag ikaw inulan ng friend request at match sa mga dating app na yan, ewan ko lang kung hindi ka mapraning sa dami ng kachat mo, ang sabi pa ni Bella. Ano ka ba? Kaya na yan ang powers ko. Just wait and see. Isang araw ay magugulat ka na lang, may ipapakilala ko sa iyong jowang yummy. Taas kilay na sagot ko pa sa kanya. Papadudot ang best friend ko talagang si Bella ang naging partner in crime ko sa paghahanap ng magiging next jowa ko. Na-witness niya kung paano ako lumande sa social media, pati na rin sa real life. Nariyang isa-isa kong kinukumusta lahat ng dati kong classmate noong high school at college na alam kong single pa. Panayang heart react ko sa mga my day nila at panayang share ko ng mga memes na may kinalaman sa pagiging single. Baka sakaling may makapansin at alam nyo na.
Kaya lang, wala naman yatang epek ang mga pinaggagawa ko. So hindi ako nakontento sa Facebook, Twitter at IG lang. Nagpaka-active din ako sa mga happenings dito sa lugar namin. Minsan nanonood ako ng mga liga at nag-cheer ng kung sino-sinong cute na basketball player. Uma-attend ng mga birthday party at kung ano-ano pa. Baka sakaling doon ko makilala ang pupuno ng bakanteng spasyo sa buhay ko. May mga mangilan-ngilan din na akong nakilala pero wala pa sa kanila yung talagang nakahuli ng kiliti ko. Hindi naman ako ganon kapihikan pero syempre hindi naman pwedeng kung sino lang yung sumulpot ay aaurahan ko na kaagad. Kahit paano naman dalagang Pilipina pa rin tayo. Konting pakipot pero sa loob-loob dying inside ng magkajowa. Aaminin ko minsan na nakakainip na rin at nakakapagod talaga. Pero syempre hindi ako kaagad sumurrender. Hanggang isang araw ay meron akong nakilalang guy na feeling ko talaga siya na ang regalo ng langit sa akin. Araw yon ang kasal ng isang girl BFF ko at ginawa ko ang lahat ng kapraningan ko noon, Papa Dudut, at inumpisahan ko yon sa pagsungkit ng bouquet of flowers. Kasi nga hindi ba may paniniwala tayo na kung sino man ang makasalo ng bouquet pagkatapos ihagis ng bride, siya na ang susunod na magkaka-love life o kaya ikakasal. Kaya kinuntsaba ko ang ilang bridesmaid na ibalato na lang sa akin ang bouquet na iahagis ng bride. Pumayag naman ang iba pero hindi yung dalawa. Kaya naman sa oras ng paghahagis ng bride ng bouquet of flowers, hindi pagsalo ang ginawa ko. Dahil talagang nakipag-agawan ako sa mga bridesmaid na kasama ko. Ano na? Kanina pa tayong nakaupo dito hindi ka pa rin ba nilalapitan ng guy na nakakuha ng garter? Ano, maghapon lang tayong ngangabels dito? Naiinip na tanong pa ni Bella. Nakakainis nga Pagkatapos isuot yung garter sa akin kanina, hindi na ako kinausap pa. Pero wait ka lang dyan, Bes. Sigurado ako nalalapitan din niya ako. Sagot ko kahit ang totoo ay naiinip na rin ako. Paano mo nasabi? Tanong ulit ni Bella. Kasi kapag nagkakatinginan kami at nginingitian ko siya, nginingitian din niya ako. So ibig sabihin bet rin niya ako, hindi ba? Patanong na sagot ko. Ganon? Nginitian ka lang, bet ka na? Napapailing na sabi naman ni Bella. Ganon na nga rin yun. Teka, diyan ka lang ha? Ang sabi ko bago ako tumayo. Teka saan ka pupunta? Kunot noong tanong naman ni Bella. Ako na yung lalapit, Diyos ko. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng babaeng pabebe. Hintay mo na lang ako dyan. Babalik ka agad ako. Paalam ko sa kanya at hindi ko na nga pinansin pa ang ibang sinabi niya. Naglakad na ako papalapit sa lalaki na nakakuha ng garter at nagsuot sa akin noon. Excuse me, panimula ko. Oh hi, kaagad namang bati niya. Randy, right? Tanong ko kahit sigurado naman ako na yon ang pangalan niya dahil sa sigawan ng mga tao kanina. Yup. And you're Ariana? Balik tanong niya. Yes, and I'm single. Charot. Okay lang bang makiupo? Pagpapaalam ko sa kanya. Sure. Hawak mo pa rin pala yung bouquet of flowers. Ang ganda no, bagay sa'yo. Ang sabi ni Randy na sobrang kaagad na nagpakilig sa akin. Talaga ba? Pero alam mo mas bagay ka sa akin. Pabirong sagot ko. Ha? Ano yon? Nagtatakang tanong niya. Ay wala, ang sabi ko salamat. Kagad namang bawi ko habang pigil pa rin ang kilig na nararamdaman ko. Okay. Ariana, may itatanong pala ako sa iyo kung okay lang. Tanong naman ni Randy. Go, ayos lang naman kahit na ano pa yan. Ramdam ko na abot tenga na ang ngiti ko habang sinasabi yon. Ariana, hindi ba close kayo ng maid of honor?
Muling tanong niya na ang tinutukoy ay si Michelle na close friend ko rin. Oo, bakit? Balik tanong ko sa kanya. Talaga? Ayos lang ba na ilakad mo ko? Excited na sabi niya. Yun lang ba? Sure, ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Anything for you. Teka, anong sinasabi mo? Biglang tanong ko nang ma-realize ko na ang pinapagawa niya sa akin. Ang sabi ko, ilakad mo ko dun sa maid of honor na si Michelle. Ulit pa niya. Okay, sure. Sige, yun lang pala eh. Sagot ko habang pinipilit na lamang na ngumiti noon. Ayun oh, thank you talaga Ariana. Sige, dun muna ako ha. Paalam niya sa akin bago siya umalis sa tabi ko. Kaagad namang lumapit si Bella sa akin at nag-usisa. Oy, ano na? Ano raw sabi? Kailan daw manliligaw? Sinagot mo na ba? Sunod-sunod na tanong ni Bella. Luka-luka, syempre hindi. Hindi naman kasi ako yung type niya eh. Kung hindi si Michelle, inis na sagot ko. Ha? Si Michelle? Takang ulit ni Bella. Oo aba, ang kapal ng Fesbes. Nagpatulong pa sa akin na ilakad ko raw siya kay Michelle. Kung lupuhin ko kaya siya at nang hindi na talaga siya makalakad kahit kailan. Nakakaasar. Bokya na naman ako. Hindi na ako maniniwala sa mga bulaklak na yan. Nanggigigil na sabi ko bago ko tinapon ang hawak kong bulaklak. Sobrang nasira na talaga ang gabi ko na yon, Papa Dudut. Pinaghandaan ko pa naman ang kasal na yon kahit na hindi ako ang bride. Kasi alam ko na marami akong prospect na makikita na pwede kong maging boyfriend. Ang dami kong ni-request sa gown na pinatahi ko para sa akin. Sinabi ko rin sa makeup artist na gawing special ang makeup ko at pati heels ay binonggahan ko rin kahit na hindi naman masyadong makikita dahil sa gown ko. Pero nawawalang saysay lang din pala kasi hindi ako ang bet ng lalaking akala ko ay magiging boyfriend ko na. Akala ko talaga Papa Dudut ay magiging sobrang nganga ako ng gabi na yon. Pero may pahabol pa pala si Lord para kahit papaano ay manumbalik ang kilig sa katawan ko. Dahil noong pauwi na ako ay biglang may lumapit sa akin na boylet at sinabing isa raw siya sa mga groomsmen. At gusto raw niyang makipagkilala sa akin. Tristan ang pangalan niya at kahit paano hindi na rin ako bokyang-bokya ng araw na yon. Well actually masasabi kong naka-jackpot pa ako kay Tristan kasi ang gwapo-gwapo niya. Ang linis ng mukha niya pati ng gupit niya. Tapos ay hapit na hapit at bagay na bagay sa kanya yung suot niyang barong na pang-abay at ang bango-bango pa niya. Parang gusto ko tuloy siyang yakapin at panggigilan ng time na yon. Pero syempre hindi ako nagpahalata. Medyo nag-usap muna kami at inad ang isa't isa sa Facebook. And in fairness, enjoy at may sense siyang kausap. Hindi kagaya ng ibang lalaki na hanggang papogi lang. Wala noon naging madalas ang pag-uusap namin sa chat at video call. Minsan lumalabas din kami ng kaming dalawa lang. As in date. Hindi ko tuloy mapigilan ang sarili kong isipin na baka siya na nga yung lalaking hinahanap ko. Hanggang sa nagulat na lamang ako isang araw, in-invite niya ako sa family reunion nila. Uy Bes, ano na? Ano nang nangyayari dyan? Mababait ba yung in-laws mo ha? Pangungumusta sa akin ni Bella sa tawag habang mag-isa lamang ako sa kinakaupuan ko. Mabuti nga at napatawag siya dahil medyo naiinip na ako sa pagkakaupo ko. Kasi iniwanan ako ni Tristan nang dumating pa ang iba pa niyang mga pinsan. Sira, in-laws agad? Maghinay-hinay ka nga baka mamaya mausog pa. Saway ko sa kanya. Biro lang. O so ano na nga? Pinakilala ka na ba? Tanong naman ni Bella. Oo Bes, ang bait ng family niya. Tapos welcome na welcome ako. Tinatawag ako ng parents niya na iha. Tapos yung mga batang kapatid naman niya ate ang tawag sa akin. Alam mo yun, feeling ko talaga parte na ako ng
pamilya niya? Kinikilig na kwento ko pa sa kanya. Oh my God, I'm so happy for you, Beshi. Paano ka ba niya ipinakilala? Girlfriend, nililigawan? Ano? Pag-uusisa pa niya. Friend, may pagkaalinlangan na sagot ko. Ha? Friend? Ulit ni Bella. Oo, pero okay lang yun kasi ramdam ko naman na parang understood na rin ng family niya na there's something special between us. Pero nahiya lang siyang sabihin kanina yun. Ang kwento ko ulit. Naku Besa, hindi ko nabebetan yan ha. Ramdam ko ang pagkadismaya sa boses ni Bella. Ang alin? Yung ipakilala niya ako sa family niya? Tanong ko. Naipakilala ka niya as friend lang. Sagot naman niya. Anong masama dun? Pagtatanggol ko pa kay Tristan. Wala naman. Kung ipakilala ka niya as friend, di okay. Kaso ramdam na ramdam kong humuhopya ka dyan sa lalaking yan. Alam mo mabuti pa klaruhin mo na kung ano ba talaga kayo. Baka kasi asa ka to the max dyan na may something special sa inyo. Yung pala ibang nararamdaman ni Tristan. Basta don't assume ha, unless stated otherwise. Kaya sige na, kausapin mo na yang si Tristan nang maliwanagan ka na bago pa tumaas ng todo yung expectation mo, ang sabi pa niya. Nakita ko na rin noon na papalapit na si Tristan kaya kaagad na akong nagpaalam kay Bella at binaba ang tawag. Sorry Ariana, ang tagal ko ba? Tanong naman ni Tristan. Ayos lang, hindi naman ako nainip. Tristan, pwede bang magtanong? Panimula ko. Hindi ko alam kung tama ang gagawin ko noon pero gusto ko na ring liwanagin kung ano man ang meron sa aming dalawa. Sige lang, ano ba yun? Patanong na sagot niya. Ano bang meron sa atin? Diretso ng tanong ko. Well, I like you. I like your sense of humor. Medyo pabitin na sagot niya. Ha? Kunot noong saad ko. I like your sense of humor, masaya kang kasama, ganun. Simpleng paliwanag pa ni Tristan. Tristan, hindi yun ang gusto kong tanungin. Ikaw, ako, ano ba tayo? Nanliligaw ka ba sa akin? Tayo na ba? Kasi kung nahihiya kang umamin, ako na lang. Kung natotorpe ka lang, ako na yung gagawa ng paraan. Kasi ramdam ko naman simula pa lang na special na yung turing mo sa akin, hindi ba? Mahabang litanya ko. We're friends, biglang sabi ni Tristan. Ha, ano? Friends? Pinakilala mo sa family mo tapos friends lang? Pigil ang inis na tanong ko. Bakit? Ano ba dapat? May pagtatakang tanong niya na lalo kong kinainis ng mga oras na yon. Tristan, ilang buwan na tayong nagchat-chat. Ang sweet-sweet natin sa isa't isa, lumalabas tayo ng tayong dalawa lang. Inaabot tayo ng madaling araw na magkatawagan. Pero friends lang pala tayo. O sige, ganito na lang ha. Diretsahan tayo. Babaguhin ko yung tanong ko. Ano bang tingin mo sa akin? Ano ba ako sa'yo? Muling tanong ko. Okay sige, sasabihin ko na sa'yo yung totoo. Wika niya kasunod ang pagbuntong hininga niya. Dapat kanina pa kasi kanina pa ako nagtatanong, hindi ba? Inis na sabi ko. Ariana, nakipaglapit ako sa'yo para may ipakilala ko sa mga kamag-anak ko sa tuwing may gathering ang family namin na kagaya nito. Sawang-sawa na kasi ako sa mga tanong nila na kailan ako magkaka-girlfriend? Kailan ako mag-aasawa? Bakit wala pa daw akong pinapakilala sa kanila? Alam mo yung feeling na ganon? Tanong niya. Oo Tristan, alam ko yan. Alam na alam ko yon. Relate na relate ako doon pero sana naman nilinaw mo sa akin. Akala ko kasi… Wag na nga, never mind. Pinigilan ko noon na ipagtapat sa kanya ang nararamdaman ko dahil ayokong mas lalong magmukhang kawawa sa harapan niya. Ariana, sinubukan ko naman talagang kilalanin ka.
Kasi baka sakaling mahulog din ang loob ko sa'yo. Baka sakaling alam mo na. Kaso wala talaga eh. O sige, ganito na lang. Total, sabi mo naman nakaka-relate ka sa sitwasyon ko, hindi ba? Para makabawi ako sa'yo, kapag kailangan mo rin ng ihaharap sa family mo, you can count on me. Pwede mo akong isama, ang sabi pa niya. Wag na, hindi na kailangan. Boyfriend ang hanap ko, boyfriend. Hindi pang display. Kung friend lang din naman ang tingin mo sa akin, wag na uy. Marami na akong friends at hindi ko na kailangan ng pandagdag pa. Pigil ang luhang sagot ko sa kanya. Sorry talaga, Ariana. Hindi ko naman kasi talaga akalain na aasa ka ng ganyan. Akala ko kasi hindi ka seryoso sa mga ginagawa mong pagpaparinig. Akala ko nagpapatawa ka lang talaga. Pag-i-explain pa niya sa akin. Oo na, kasalanan ko. Masyado ako nag-assume na may something sa atin. Yun pala, friends lang. Nakakainis lang kasi eh. Sana pala nalaman ko ng mas maaga para hindi ako formayola ng bonggang-bongga ngayon. Pero sige, ayos lang. Sanay naman ako eh. Sanay na akong umasa at masaktan. Sagot ko sa kanya habang nagpipigil pa rin ng luha. Hindi ako naiiyak dahil nasasaktan ako. Naiiyak ako, Papa Dudut, dahil sa sobrang inis na nararamdaman ko ng araw na yon. Ang funny, Papa Dudut, hindi ba? Yung todo chat at date pa kami nung Tristan, and ang ending naman pala isang dumadagungdong na friends lang. Hay nako. Kung alam ko lang di sana lahat ng oras na ibinigay ko kay Tristan ginamit ko na lang para humanap ng ibang boylet. Ilang buwan na naman tuloy yung nasayang sa akin para sa maling tao. Ang nakakainis lang ay hindi ko alam kung sino ang sisisihin ko. Masyado lang ba akong naging asyumera? O pa-fall lang talaga tong si Tristan? Imagine ha, akala ko talaga like na niya ako. Yun pala ay like lang niya yung sense of humor ko. Minsan talaga ay mahirap ding maging funny. Dahil akala nila, Papa Dudut, lahat ng bagay ay nagjo-joke ka. Ang ending, nga. Gaya na lamang ng nangyari sa amin ni Tristan. Hi, well, wala na nga akong magagawa kundi ang tanggapin ang bunga ng pagiging asyomera ko at mag-move on na lamang. Tuloy lang ang laban, walang sukuan, walang aahon hanggat walang nasisisid at nabibingwit na jowa. Hanggat may oras pang natitira ay gagamitin ko para makamit ang pinakaaasam kong regalo sa darating na Pasko. Ang magkaroon ng lalaking mamahalin at mamahalin ako. Pero naiwan man akong luhaan dahil kay Tristan noon ay hindi ko pa rin basta-basta isinuko ang laban. Lalo na't papalapit na ng papalapit ang Kapaskuhan. Palamig na ng palamig ang simoy ng hangin. Kailangan ko ng taong yayakap sa akin at magpapainit ng December ko. Kung ang puto bungbunga ay may bibingka at si Mary ay may Joseph, hindi pwedeng mag-isa ang isang Ariana kung kailan magki-Christmas. So ang game plan, tuloy ang offline hanap jowa, Papa Dudut. Nagbalik loob ako sa iba't ibang dating app at sa pag-i-stalk ng profile ng mga long lost friend, classmate kong single pa rin na kagaya ko. Kung ang mga inaanak ay may hashtag finding ninong, pues ako naman ay may hashtag finding jowa. At dahil nga magpapasko ng time na yon, kaliwat kanan ng mga Christmas at year-end party na pinupuntahan ko. At alam mo ba kung ano ang nakakatawa, Papa Dudut? Ultimo yung Christmas party namin sa office ay hindi pinalampas ng powers ko. At isa sa mga pinunteriya ko ay ang long-time crush ko noon na si Jason. Christmas party kasi namin noon at noong magkaroon ng pag-games na trip to Jerusalem ay kaagad akong sumali. Kasama rin doon ang ibang kaopisina ko at si Jason. Pero ang nakakatawang ginawa ko, Papa Dudut, sa halip na upuan, ang upuan ko, kumandong ako kay Jason at nagpapanggap ako na nagkamali ako ng upo para lang magpapansin sa kanya. Maaga tuloy akong natanggal sa game na yon. Hoy Bes, anong klaseng mukha yan ah? Para kang hindi umattend na Christmas party ah. Pansin ni Bella nang nag-aayos na kami ng mga gamit namin. Nakakainis kasi ang aga kong natanggal sa trip to Jerusalem kanina. Kwento ko sa kanya.
Paano hindi ka matatanggal kaagad? Inuna mo pa kasing kumandong kay Jason kaysa maghanap ng bakanteng upuan. Puna pa ng best friend ko. Yun nga yung purpose kaya ako sumali para kumandong sa kanya. Minsan sa isang taon ko na nga lang magawa yun. Natanggal pa ako kaagad. Inis na sagot ko. Paraan ko lang naman talaga ang pagkandong kay Jason para mapansin niya ako. Hayaan mo na. Nabunot ka naman sa raffle. Pagpapagaan ni Bella sa loob ko pero hindi rin naman nakatulong yon. Raffle tapos OTG ang napanalunan ko. Aanhin ko yung OTG. Sira naman yung laptop ko sa bahay. Reklamo ko pa sa kanya. O di yung exchange gift mo, bakit? Hindi mo ba nakuha yung gift na gusto mo? Di ba ipinalista naman nila kung ano yung wishlist natin? Tanong niya. Hindi nga sagot ko. Bakit? Ano bang nilagay mo sa wishlist mo? Boyfriend, sagot ko. Sira ano nga, ulit pa niya. Boyfriend nga, sagot ko ulit. Seryoso ka dyan? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo nga, boyfriend ang sinulat ko sa listahan, as in literal na boyfriend. Sagot ko dahil yun talaga ang sinulat ko sa wishlist ko. Baliw ka talaga no? Sinong magbibigay ng boyfriend sa'yo? Natatawang komento niya. Anong magagawa ko yun lang naman ang gusto ko matanggap ngayong Pasko. Malungkot na sagot ko. Hoy Ariana, pareho kaming napalingon ni Bella sa kaopisina naming si Gigi na palapit sa amin noon. Problema mo te? Taas kilay na tanong ko. Ikaw, pagalit na sagot niya. Ako? Bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Inaano ba kita dyan? Tanong ko. Wow ha? Maang-maangan school of acting ka pa? Bakit? Akala mo hindi ko alam yung pinaggagawa mo kanina? Yung paglingkis at paglalandi mo sa boyfriend ko? Pagalit pa ring wika ni Gigi. Boyfriend mo? Bakit? Sino bang boyfriend mo? Naguguluhang pa ring tanong ko. Sino pa? Si Jason. Sagot niya. Si Jason? Boyfriend mo si Jason? Hindi makapaniwalang tanong ko. Bakit? Nagulat ka ba? Oo, boyfriend ko na si Jason. Magwa 1 month na kami. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung pag-aali-aligid mo sa kanya kung ayaw mo maging sunog na Noche Buena ngayong Pasko. Pagbabanta pa ni Gigi sa akin. Hoy Gigi ha, sumusobra ka na sa mga sinasabi mo sa best friend ko. Pagtatanggol sa akin ni Bella. Nice! Desperada girl meets supportive BFF. Perfect combination. Natatawang sabi ni Gigi na pumapalakpak pa. Anong sinasabi mo? Sinong desperada? Pigil ang galit na tanong ko dahil hindi yun totoo, hindi ako desperada. Teka bes, kalma lang tayo. Carry ko na to. Gigi, tanong ko lang ha. Masyado ka bang na-threaten dahil sa best friend ko? Medyo sarcastic na tanong naman ni Bella. At bakit naman ako mati-threaten? Kaagad natanggi naman ni Gigi. Well, hindi ka naman mag-i-effort na lapitan kami at awayin kung hindi ba? Nakangiti pang tanong ni Bella. Okay sige, sabihin na nating oo. Pero hetong tanong ko. Ariana, kung sakali lang na may kakayahan kang agawin ng boyfriend ko, gagawin mo? Hahayaan mo ba talaga ang sarili mo na maging mga-agaw para lang magka-boyfriend ka? Nagmumukha ka na talaga kasing desperada. Mag-isip ka na nga girl. Makaalis na nga. Sasayang ang oras ko sa inyo ang sabi ni Gigi bago kami tinalikuran. Abat binisit talaga ako nitong bruhang to Hahabulin ko pa sana si Gigi nang pigilan ako ni Bella. Bes tama na, awat na. Ang pigil ni Bella. Nakakainis na yung babae na yun Malay ko ba na may girlfriend na pala yung si Jason? Kung wala edi sana hindi ako humarot to the max sa parlor game kanina. Naiinis na sagot ko. Bes, may girlfriend man o wala yung tao, palagay mo magandang tingnan sa babae yung ginagawa mo kanina?
Parang binubugang mo yung sarili mo eh. Ang ending nagmumukha ka lang tanga. Alam mo medyo totoo nga yung sinasabi ni Gigi, nagmumukha ka talagang desperada. Paninermon pa ni Bella. Oo na, mali na. Magbabakas sakali lang naman ako eh, malay mo pumatol si Jason. E di jumakpat sana ako. Tara na nga, uwi na tayo at nang makapagpahinga na. Aya ko sa kanya na umuwi na kami dahil mas napagod ako sa pakikipagtalo kay Gigi kesa sa parlor games namin ng araw na yon. Papadudot, isa lang yon sa mga sangkaterbang trouble na napasukan ko dala ng walang kasawa-sawang paghahanap ng bagong jojowain. Hindi ko naman kasi talaga alam na may girlfriend na pala talaga si Jason. Ayaw ko namang umabot ako sa punto na maninira ako ng relasyon para lang makahanap ng boyfriend, no? It's a big no-no for me. Kaya nang malaman ko na magjowa na pala si Gigi na yon at saka si Jason, karaka-raka nag-mission abort ako at itinuong ko na sa iba ang pansin ko. Sa isang guy na matagal ko na rin namang nakakausap. Ganito kasi yon, papadudot. Meron akong nakamatch sa dating app na Gary ang pangalan. Maraming buwan nang nakakalipas. Pero medyo paputol-putol ang convo namin kaya hindi kaagad nauwi sa meet-up. Masasabi ko namang enjoy siyang kausap, may pagka-brainy at based sa kanyang profile picture ay yummy din ang new prospect ko. Yun nga lang, ayaw niya munang mag-add sa mga social media accounts dahil sabi niya ay gusto raw niya munang magpaka-discreet. Ang mysterious ng dating sa akin noon, mas lalo tuloy ako na curious sa kanya. Kaya naman noong nag-aya siya na mag-meet up kami ay pumayag agad ako para magkaalaman na. At masasabi kong hindi naman ako nabigo sa nakita ko dahil lang gwapo talaga niya sa personal. Matangkad siya, maputi, yummy at ang bango-bango pa. Tapos ang dami-dami pa naming napagkwentuhan at sobrang kilig na kilig talaga ako ng gabi na yon. Kung pwede lang talaga na sabihin ko sa kanya na maging kami na noon ay ginawa ko na. Mabuti na lang at napigilan ko pa rin ang sarili ko. Kaya nang magpaalam siya na mag-CR lang muna ay kaagad kong tinawagan si Bella para ma-share sa kanya ang kilig na nararamdaman ko. Bes, sa wakas naman sinagot mo na rin ang tawag ko. Kaagad na bungad ko kay Bella sa kabilang linya. O Bes, bakit? Tanong naman ni Bella. Bes, oh my God, as in OMG talaga. Kinikilig pa rin sabi ko na hindi ko alam kung saan sisimulan dapat ang kwento. Uy Bes, kumalma ka nga muna. Ano bang nangyayari sa'yo? Naiiritang tanong ni Bella. Ganito kasi yun Bes Naalala mo yung kinuwento ko sa'yo si Gary? Yung nakamatch ko sa dating app? Magkasama kami ngayon Bes. Nagde-date kami. Pagsisimula ko sa kwento ko. Ano? Tinuloy mo talaga ang pakikipagkita doon? Gulat na tanong naman ni Bella. Oo, pero alam mo Bes, hindi siya poser. Totoo siya as in real na real. Mas gwapo pa nga siya sa personal Ang kwento ko pa. O buti naman. Akala ko gumagamit lang ng picture ng ibang tao yun Komento ni Bella dahil nang ipakita ko sa kanya ang picture noon ni Gary, sinabi niya na baka poser lang daw ito. Totoong tao talaga siya Bes, as in legit na legit, check. At alam mo pa ha Bes, sinabihan niya ako ng I like you kanina. Pilit kong hininaan ang boses ko noon kasi masyado na talaga akong kinikilig. Hindi nga, duda pa ni Bella. Oo nga, alam mo Bes, feeling ko siya na talaga. Siya na yung hinihintay kong regalo ngayong Pasko, ang sabi ko pa. Malakas na talaga ang kutob ko noon. Alam ko at sigurado ako na matatapos na ang membership ko sa SMP. Hay nako, sana nga at nang tumigil ka na sa kakahopya mo. Pero huy, mag-iingat ka dyan ha. Ngayon mo lang nakilala yung lalaki na yan. Baka mamaya kung saan ka dalhin yan, sumama ka kaagad. Paalam niya sa akin. O hindi hindi naman ako ganun sagot ko sa kanya. Well, pinapaalalahanan lang kita.
O siya, sige na, mag-enjoy ka na dyan pero huwag kang masyadong ma-carried away ha. Muling paalala pa niya. Oo be, sige, tatawagan na lang kita mamaya. Bye! Paalam ko sa kanya bago ako bumulong-bulong sa sarili ko. Kalma Ariana, kalma ka lang. Huwag masyadong papahalata na sobrang kinikilig ka. Kalma ka lang. Nang makabalik si Gary ay ako naman ang nagpaalam na magsi-CR lang para mag-retouch. Binilisan ko pa talaga para hindi siya mainip sa lamesa namin. Pero nagulat ako nang wala na siya doon nang bumalik ako. Iniisip ko na baka bumalik ulit siya sa CR pero may 15 minuto na ako sa kinakaupuan ko nang mapansin kong parang ang tagal naman ni Gary sa CR. Hindi lang yon ang napansin ko papadudot kung hindi pati na rin ang pagkawala ng bag ko na nasa katabing upuan ko lamang dapat na iniwan at biniling ko pa kay Gary. Kaya naman tumawag na ako ng waiter para itanong kung napansin ba niya ang kasama ko. Nakita mo ba yung lalaking kasama ko dito kanina? Tanong ko sa waiter na lumapit sa akin. Ay, opo ma'am. Lalabas lang po saglit, may bibilhin lang daw po, sagot naman niya. Ha? Okay, pero napansin mo rin ba yung dalang bag ko? Kulay brown na maliit na backpack? Muling tanong ko. Opo ma'am, pero babalik naman daw po siya sagot ulit ng waiter. Sige, salamat, nasabi ko na lang. Ayaw kong mag-isip ng kahit na anong masama noon papadudot. Kino-convince ko ang sarili ko na hindi masamang tao si Gary at hindi niya nanakawin ang bag ko. Kaya lang ay hindi na talaga siya bumalik at nang i-message ko siya sa dating app kung saan kami nag-uusap ay wala na siya sa match list ko. Ewan ko ba kung bakit sa dinami-rami ng trouble na napasok ko hinintay ko pang mangyari ang bagay na yon bago ako tumigil. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na yung gwapong Gary na yon may miyembro pala ng budol-budol gang? Nagpaalam lang ako saglit para mag-CR, pagbalik ko ay wala na siya at tangay-tangay na yung bag ko. Buti na lang at hindi kasama sa mga natangay niya ang cellphone ko kaya nagawa ko pang tawagang muli ang best friend kong si Bella at nakahingi ako ng tulong sa kanya. Hindi na rin ako naghabol o nag-report pa sa pulis dahil ayokong malaman ng mga magulang ko ang nangyari. Siguradong puputukan lang nila ako ng sermon. Pagkatapos nga ng nangyari nyon ay doble ingat na ako papadudot. Itinigil ko na muna ang pakikipag-chat sa kung kani-kaninong lalaki na hindi ko naman kilala ng personal. Ayoko na, parang nadala na rin ako. Kaya lang ayun na naman ang pressure ng mga kamag-anak ko. Magkakaroon kasi kami ng advanced Christmas celebration at makakasama ko na naman ang mga pinsan ko at ang mga tito at tita ko na parang detective kung makapagtanong tungkol sa personal kong bagay. At dahil ayaw ko namang magmukha akong tanga na walang maipakilala sa kanila ay binalikan ko si Tristan. Siningil ko siya doon sa kasunduan namin na kapag kailangan ko nang ihaharap sa family ko, sabihan ko lang siya. Kahit pan-display lang ay go na, kesa naman nga ako sa reunion na yon. O ano? Nakita mo na kung gaano katinding mang-usyosyo yung mga kamag-anak ko? Tanong dito, tanong dun ano? Dinig pa ang mga chismosang reporter sa mga talk show, hindi ba? Ang sabi ko kay Tristan nang makalayo na kami mula sa mga kamag-anak ko na ipinakilala ko sa kanya. Kasama ko rin noon si Bella pero kausap niya ang parents ko kaya kami lang ang magkatabi ni Tristan ng mga oras na yon. Ayos lang, ang cool nga ng daddy mo Okay lang sa kanya kung may manligaw na sayo. Hindi kagaya ng ibang tatay na tatakutin yung mga manliligaw ng anak nila. Natatawang sagot pa ni Tristan. Sus, sa tanda ko ba namang to sa tagal kong single maghihigpit pa yung tatay ko. Baka tumandang dalaga na ako noon. Pero Tristan, thank you ulit ha. Kasi pumayag kang sumama dito. Pasalamat ko sa kanya kasi malaking bagay ang ginawa niya na yon para sa akin. Wala yun. Para makabawi naman ako sa ginawa ko nung nakaraan. At saka pareho lang naman tayo ng pinagdadaanan kaya naiintindihan kita. Sagot naman niya. Ikaw naman kasi bakit ba hindi mo na lang ako ligawan para tayo na? Charot, biro ko sa kanya. Actually Ariana, may aaminin nga ako sa iyo
Medyo seryosong sabi niya, kaya lang ay hindi na niya natuloy dahil biglang lumapit sa amin ang isang tito ko. Ariana, kumusta ka na? Aba, habang tumatagal mas lalo kang gumaganda, ang puri ng tito ko. Nako, si tito talaga hanggang ngayon bolero pa rin. Natatawa ang sagot ko. O ano, may boyfriend ka na ba? Ikaw na ba ang susunod na ikakasal? Para maihanda ko na yung barong ko. Ang biro pa ni tito. Naku tito, malayo pa po yan kasi nag-i-enjoy pa ako ngayon sa buhay ko. Pero eto nga po pala si Tristan. Tristan, tito ko. Pakilala ko kay Tristan. Good evening po tito. Ang bati naman ni Tristan. Boyfriend mo? Tanong ni tito sa akin. Hindi po. Manliligaw ko pa lang. Pagsisinungalin ko. Ganun ba? Pero teka, parang nakita na kita iho ah. Are you related to Laurel family? Tanong ng tito ko kay Tristan. Yes po, sagot naman ni Tristan. Ang parents mo ba ay sina Beatrice at saka si Gerardo? Muling tanong pa ni tito. Opo, kagad namang sagot ni Tristan. Sabi ko na nga ba nakita na kita. Long time friend ko ang parents mo. Magkakasama kami sa reunion ng batch namin 2 weeks ago. Ikaw pa nga yung sumundo sa kanila nung gabing yun, di ba? Kaya lang di ba may kasama kang ibang babae noon? Na ang pakilala sa amin ng parents mo girlfriend mo raw. Pag-uusisa ni tito. Biglang naubos si Tristan at hindi ka agad nakasagot. So may girlfriend ka na at nanliligaw ka pa sa pamangking ko? Galit na tanong naman ni tito bago bumaling sa akin. Ariana, hindi mo man lang ba kinikilala tong lalaking to bago mo dalhin sa bahay? Hindi ko po alam Kinakabahang pagsisinungalin ko. My God, Ariana. I understand na matagal ka ng single pero bakit naman pumatol ka sa may girlfriend na? At dinala mo pa dito sa family gathering natin. Hindi ka na ba nahihiya? Galit na panenermo ni tito. Magpapaliwanag po ako. Sasabihin ko po talaga yung totoo. Biglang sabi pa ni Tristan. Tristan, no please. Pakiusap ko kay Tristan dahil ayoko talagang mapahiya ng gabi na yon. Pero nang hindi pa rin nagpapigil si Tristan ay kagad na akong umalis sa harapan nila. Dumiretso ako ng kwarto ko papadudot, sumunod si tito at ang mga magulang ko pero hindi ko sila pinagbuksan ng pintuan. Sobrang napahiya na kasi ako sa kanila at sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong mukha pa ang ihaharap ko sa kanila. May kalahating oras na akong nagkukulong doon nang marinig ko ang boses ni Bella at ang pagkatok niya sa pinto ng kwarto ko. Ayoko pa sana siyang pagbuksan dahil iniisip ko na baka nasa labas lang din ng kwarto ang mga magulang ko at ibang kamag-anak. Pero sinabi ni Bella na mag-isa na lamang daw siya noon kaya harapin ko na raw siya. O ano? Magtitinginan na lang ba tayo dito? Ang sabi ni Bella nang papasukin ko na siya ng kwarto. Bes, hindi ko na napigilan ang sarili ko na yakapin siya. Okay lang yan. Sige, iiyak mo lang. Pagko-comfort sa akin ni Bella. Bes, para akong tanga. Alam mo, ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Feeling ko, kagaya ko ng mga nagbebenta ng laman. Ibinubugaw ko na yung sarili ko. Iyak ko pa sa kanya. Uy, hindi Huwag mo ang isipin yan. Mas masahol ka kaya sa kanila. Pabirong sagot naman ni Bella sa akin. Bes naman nakakainis ka. Inis na sabi ko. Pinapatawa lang kita. Pero alam mo Bes, hindi ka naman mukhang tanga Tanga ka talaga. Tanga ka kasi sa kakahanap mo ng magiging jowa, hindi mo nakikita na may mga taong nagmamahal sa paligid mo. Nandito yung mga kapatid mo, yung parents mo, ako. Kahit naman wala kang boyfriend lagi naman kaming nandito para sa'yo, hindi ba? Ang payo niya sa akin. Kasi naman nakakasawa nang sagutin yung mga tanong nila kung kailan ako mag-aasawa. Kung kailan ako magkaka-boyfriend, paulit-ulit na lang. Muling iyak ko. Mismo. Kaya mo lang gusto magka-boyfriend kasi nape-pressure ka. Hindi yung nagmamahal ka na talaga.
Alam mo, huwag kang masyadong magpa-pressure sa kanila. Take your time. Ang love, dumarating ng kusa yan. Minsan matagal pero kapag dumating naman masasabi mong sobrang worth it yung paghihintay. Dagdag pa ni Bella. Dapat pala noon pa lang nakinig na ako sa iyo, no? Natigilan ko na yung pag-aaksaya ko ng oras sa ganito. Sabi ko habang unti-unti nang gumagaan ang loob ko. Uy, hindi ko naman sinasabing tigilan mo. Ang sabi ko ilaban mo hanggat kaya mo pero mag-ingat ka, hindi ba? Kaso inaaway mo ako eh. Hindi mo ako pinapansin kanina. Kung hindi pa ako kausapin nila tito magmumukha pa akong tanga kanina sa handaan nyo dito. May tampong sabi ni Bella. Sorry na, dispensa ko naman sa kanya. Wala na yun. Ang mabuti pa kausapin mo si Tristan. Naghihintay siya sa baba. Siya na ang nagpaliwanag ng lahat sa kamag-anak mo sa baba. Siya ang sumalo ng lahat ng pressure habang nagmumukmuka dito. Kaya sige na, harapin mo na siya. Muling payo pa ni Bella. Papadudot ng maayos ko ang sarili ko ay muli ko nang hinarap si Tristan na hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin umuuwi. Hinintay niya talaga ako para makapag-usap kaming dalawa. Nagsorry na ako sa kanya dahil naipit siya sa mga kasinungalingan ko. Naiintindihan daw niya at humingi rin siya ng sorry kasi hindi niya raw kaagad nasabi na may girlfriend na pala siya. Kaya lalo raw tuloy nagulo ang gabi na yon. Pero laking pasalamat ko na rin kasi matapang na pinaliwanag ni Tristan ang lahat sa parents ko at mga kamag-anak ko. Ikinuwento niya ang lahat ultimo sa ginawa niyang atraso sa akin noong isinama niya ako sa family reunion nila. Ang lumabas tuloy siya ang may kasalanan at muabawi lang siya sa akin kaya niya ako sinamahan ng gabing yon. Inako niya ang lahat, papadudot. Kaya kahit papaano naalis ang pressure sa akin. At pinaliwanag niya rin sa akin na may nakilala siyang iba at nagsisimula pa lamang sila sa relationship nila noong makita sila ng tito ko. Pero hindi niya agad sinabi sa akin ang tungkol doon dahil sa kagustuhan niyang makabawi. At bawing-bawi naman siya. Absuelto na lahat ng atraso niya sa akin. Dapat nga mag-thank you pa ako sa kanya kasi finally ay hindi ko na kailangang magpakapagod sa paghahanap ng jowa for the sake na may maiharap ako sa mga kamag-anak ko. Ang ending, papadudot, ay walay pa rin, nga pa rin ang lola nyo. Pero this time kahit paano ay masasabi kong hindi na masakit. Okay sige, masakit pa rin. Pero at least mas naliwanagan ako na hindi ko naman pala talaga gustong magka-boyfriend. Gusto ko lang na may naipakikilala sa mga kamag-anak, yung may naipagyayabang ako sa social media. Yung hindi ako napag-iiwanan ng iba. Kaya para sa mga kamag-anak dyan na walang ibang ginawa kundi ang mag-usisa kung kailan magkakajowa ang mga pinsan o pamangkin nila, maghinay-hinay po tayo. Nakaka-pressure kaya. At para sa mga nasa sitwasyon naman na kagaya ng sa akin ay okay lang yan. Relax, enjoy and take your time. Pasasaan pat makakakilala rin tayo ng mga inilaan sa atin ni Lord. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, papadudot, at sana po ay marami ang ma-inspire na mga tagapakinig. At malay po natin baka sa susunod na magpadala ko ng sulat sa inyo ay totoong love story ko na ang ikukwento ko. Maraming salamat po and God bless. Patuloy na umaasa na magka-love life, Ariana. Lahat ng bagay na tungkol sa pag-ibig ay palaging may tamang oras. At kapag pinilit na maabot ay pwedeng masakit at malalim na sugat lang ang makuha natin. Maraming salamat Ariana sa pagpapadala mo nitong nakakaaliw pero nakaka-inspire na kwento ng buhay mo. May part siguro na nakakainis na talaga ang ginagawa mo noon pero wala Ganon pa man, patuloy ka pa ring umasa na pwede kang magka-love life bago ang Kapaskuhan. Natutunan mo pa rin ang aral sa lahat ng mga ginawa mo para lang pilitin na magka-love life. Yun naman ang importante doon. Yung kahit madapa at masaktan tayo, at least alam natin kung paano ang tumayo at muling lumaban sa hamon ng buhay. Mga ka-online, ilang araw na lamang po Pasko na. At alam ko na may mga listeners tayo na totoong nakaka-relate
sa mga pinagdaanan ng ating sender na si Ariana. Pero huwag sana nating isipin na required ang magkajowa bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. Ito ay araw ng pagbibigayan at pagmamahalan. Pero pwede naman nating maramdaman yon kasama ng ating mga kaibigan at ng ating pamilya. Ang mahalaga sa lahat ay may malusog po tayong pangangatawan at maayos na pamumuhay lalo na sa panahon ngayon. Magpasalamat tayo na sa kabila ng pandemic na nangyayari sa ating bansa, nananatili tayong ligtas at kasama ang mga mahal natin sa buhay. Wala kang ang jowa na kayakap ngayong Pasko, sigurado naman ako na may mga kaibigan at pamilya ka na totoong nagmamahal sa'yo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po. Mga ka-online, walang magulang ang kayang tiisin ang kanilang mga anak. Kahit ano pa man ang pagkakamali o pagkakasalang magawa ng anak ay palaging nandyan ang kanyang mga magulang upang siya ay alalayan na bumangon at muling maglakad. Pero paano kung ang anak niya mismo ang naging dahilan para mawala ang kanyang minamahal sa buhay? Dapat nga bang ibunton ng magulang ang galit sa kanyang anak? O mas dapat muli siyang magpatawad kahit na hindi na maibabalik pa ang sakit ng nakaraan? Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa inyo Papa Dudut at sa mga listeners ng inyong channel. Ako nga pala si Miles, 45 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Pampanga. Sa tinagal-tagal ko nang nakikinig sa inyong YouTube channel ay ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumulat upang ibahagi ang kwento ng aking buhay at ng aking pamilya. Second year college ako nang makilala ko po si Anton, ang lalaking unang nagpatibok ng puso ko. At tangi ko ring naging boyfriend. Nang makatapos kami ng pag-aaral at makahanap ng trabaho sa isang lending company, ay nag-decide na kaming magpakasal. Hindi naman ako nagsisi sa mga ginawa namin lalo na nang binayaan kami ng 2 anak. Wala na nga po akong mahihiling pa ng mga panahon na yon. Dahil kahit simple lang ang buhay namin ay masaya naman kaming buong pamilya. Kaya lang Papa Dudut, minsan talaga ay darating sa buhay ng isang pamilya na kung kailan parang perpekto na ang lahat. May mangyayari na susubok sa katatagan natin bilang asawa at mga magulang. 6 years old pa lamang ang panganay naming si Kim at 2 years old naman si Janus. Nang iwanan kami ni Anton dahil inatake siya sa puso. At noon nga ay maaga akong nabiyuda. Sa totoo lang ay sobra po ako nahirapan noong una dahil wala na kaming kasama na haligin ng tahanan. Pero pinilit kong kayanin sa loob ng mahigit na 10 taon. Hindi na rin ako nag-asawa para mas matutukan ko ang pagpapalaki sa 2 anak ko. Alam ko naman kasi na yon din ang gusto ni Anton na gawin ko. Ang mapalaki ng maayos ang mga anak namin. Pakiramdam ko naman Papa Dudut ay nagawa ko yon ng maayos. Hindi ako masyadong nahirapan dahil napaka-responsable ng panganay kong si Kim. Siya ang umaalalay sa akin sa pag-aalaga sa bunso kong si Janus. At nakakatuwa na lumaki talaga silang magkapatid na close sa isa't isa. Ang laki na rin ng mga anak mo, Miles. Dati lang mas matangkad si Patricia sa kanila. Pero ngayon, napag-iwanan na ang height ng anak kong si Patricia. Nakangiting sabi ng kumare kong si Glyza. Nasa birthday party kami noon ng anak niyang si Patricia. Kasama ko rin noon ang 2 anak ko. Oo nga, si Patricia naman habang nagdadalaga, lalo mong nagiging kamukha, sagot ko naman sa kanya. Magkasing edad lang sina Janus at Patricia. Sinasabihan ko nga yan na huwag na muna magpaligaw. Kaya lang may mga kaklase raw talaga na sadyang makukulit at nagpapapansin sa kanya. Ang kwento pa ni Glyza. Parang yung mga anak ko rin ang babata pa. Puro ligaw-ligaw na rin ang pinag-uusapan.
Sinasaway ko nga minsan, kahit alam ko na ganyang edad ni Kim nang magsimula ako magkaroon ng manliligaw, natatawa ring kwento ko. May pinagmanahan talagang panganay na anak mo. Maganda rin kasi talaga kagaya mo. Teka kumusta na nga pala ang mga grades ni Janus? Nakwento sa akin ni Patricia noon na parang medyo nahihirapan daw siyang sumabay sa ilang subjects nila. Medyo alangan na tanong ni Glyza. Sa totoo lang napansin ko rin yun Medyo mababa talaga ang grades niya kumpara sa mga grades ni Kim noong high school. Kaya nga kinuha ko ng private tutor para matutukan siya. Naglalaan din ng oras ang ate niya para tulungan siya mag-aral. Sagot ko naman. Palagi kasing pasang-awa ang mga grade ni Janu sa school nila at ayoko naman na hayaan siya na palaging ganon kaya hanggat maaari ay ginagawang ko ng paraan para mas matuto siya. Sa totoo lang ay sobrang magkalayo ang ugali nila Kim pagdating sa pag-aaral. Hindi pala aral si Kim at sadyang matalinong bata samantalang si Janus, kahit masipag naman mag-aral ay mabagal naman na matuto. Pero hindi ba nasa Dean's Lister si Kim? Tanong ulit ni Glyza. Oo, valedictorian kaya siya simula nung elementarya hanggang high school. Sobrang proud na proud nga ako sa batang yun Kasi napagsasabay niya ang pagiging valuable player sa university nila at pagme-maintain ng grades niya sa academics. Proud na kwento ko. At least nakakatulong pa rin sa iyo si Kim pagdating sa pag-aaral ni Janus. Kahit parang ang busy niya sa university, komento pa ni Glyza. Sinabi mo pa Mare. Kaya nga kahit na hindi na ako masyadong nakakapagpahinga mula sa trabaho, okay lang. Nasusuklian naman ng mga anak ko ang ginagawa ko lalo na si Kim. Nakangiting sagot ko. Kung nakikita ka lang ng asawa mong si Anton ngayon, alam kong sobrang proud din siya sa iyo kung paano mo pinalaki ng maayos ang mga anak ninyo. Kahit nag-iisa ka lang. Basta kung kailangan mo ng tulong nandito lang ako at ng asawa ko para sa inyo Mare. Paalala pa ni Glyza. Papadudot hindi ko naman sinasabi na malas ako at naging anak ko si Janus. Pero siguro kaya ginawang panganay na anak ko si Kim ay para tulungan ako sa bunso ko. Sobrang magkabaliktaran kasi talaga ang dalawang anak ko. Kung si Kim ay active sa sport at taon-taon ay kasama sa Dean's Lister, si Janus naman ay may pagkamalampa at mahina pagdating sa academics. Siya pa naman ang naturingan na lalaki pero medyo malambot siya kung kumilos at mahinang pumick up sa pag-aaral. Kaya kinakailangan ko pa siyang ikuha ng private tutor para hindi siya mahuli sa klase nila. Mabuti na lang at kahit papaano ay naglalaan pa rin ng oras si Kim para tulungan ang kapatid niya. Palagi kasing tambak ang trabaho ko sa opisina kaya madalas ay late na akong nakakauwi ng bahay at pagod na pagod. Pero sa tuwing nakikita ko kung paano magpakaate si Kim sa bahay namin at sa kapatid niya, nawawala lahat ng pagod na nararamdaman ko mula sa trabaho. Ang panganay ko talagang si Kim ang palaging umaalalay sa akin sa pamilya ko. Pakiramdam ko nga noon ay hindi siya sa akin nagmana ng ugali, kung hindi sa tatay niya. Kaya napakalaki rin talaga ng tiwala ko sa kanya. Kampante ako na iwanan silang dalawa sa bahay nang walang ibang matanda na kasama. Kaya nang minsan na nasa trabaho ako tumawag sa akin si Kim para magpaalam na tuturuan niyang magbike si Janus ay agad ko na silang pinayagan. Kaya nga lang papadudot may ilang minuto akong hindi mapakali noon na hindi ko maintindihan kung bakit. Hanggang sa muli ako makatanggap ng tawag mula sa cellphone ni Kim pero boses ni Janus ang nasa kabilang linya. Sinabi ni Janus na nasa ospital daw sila ni Kim dahil na-aksidente daw sila habang sakay ng bike ng ate niya. Kagad na akong umalis sa trabaho at dumiretso na sa ospital. Nang sinalubong ako ni Janus na sugatan ang mukha at katawan ay kagad kong hinanap si Kim. Pero nanlumo ako nang sabihin ni Janus na nasa emergency room daw ito at critical daw ang kalagayan. May isang oras pa akong umiyak na naghihintay noon bago malipat ng kwarto si Kim at kausapin ako ng doktor.
Ma'am, ginawa na po namin ang lahat ng makakaya namin. Pero dahil wala pong suot na helmet si Kim, malaki po ang naging sugat niya sa ulo. Seryosong sabi ng doktor sa akin. Pero gagaling naman siya, hindi ba? Gagaling ang anak ko? Naiiyak na tanong ko. Nasa loob kami ng kwarto kung nasaan si Kim. Sugatan ang kanyang mukha at katawan at wala pa rin siyang malay at may manipis na tubo na nakalagay sa bibig niya noon. Sobrang nakakaawa siyang pagmasdan, Papa Dudut. Parang ako yung mas nasasaktan sa kalagayan niya. Unfortunately, ma'am, nasa comatose stage po ngayon ang anak ninyo. Sagot pa ng doktor. Comatose? Comatose ang anak ko? Pero doktora, nagigising naman ang mga taong nasa comatose stage, hindi ba? Naluluha pang tanong ko. Sorry ma'am, kahit gaano ko po gustong sabihin sa inyo na oo, magigising si Kim, ayoko pong magsinungaling. Malalim ang naging damage sa brain niya. At kung magising man siya, baka maging lantang gulay na lang din po ang katawan niya. Malungkot na sabi pa ng doktor. Wala akong pakialam. Ang mahalaga magising ang anak ko. Wika ko. Medyo napapalakas na rin noon ang boses ko dahil sa labis na pag-aalala. Ma'am, naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo. Pero sa ngayon po ang tanging magagawa natin ay ang magdasal, ang payo pa ng doktor. Pero gusto kong marinig sa inyo, doktora, na magigising ang anak ko. Sabihin mo na magigising ang anak ko pagpupumilit ko sa kanya. Ma'am, huminahon po kayo. Ipagdasal na lang po natin na lumaban pa ang katawan niya at magising na po siya. Kagaya po ng sabi ko kanina, ginawa na po namin ang lahat ng magagawa namin para mailigtas ang buhay ng anak ninyo. Sagot ng doktora bago siya nagpaalam at lumabas na ng kwarto. Kilala ko si Kim, Papa Dudut. Malakas siya kaya alam kong magigising siya. Yon ang paulit-ulit kong binubulong habang nasa tabi ako ng higaan ng panganay na anak ko. Matapang si Kim, malakas siya at palaging lumalaban. Kaya sigurado ako na magigising siya at babalik siya na masiglang Kim, Papa Dudut. Mama, nalingunan ko si Janos na pumasok ng kwarto. Bakit lumabas ka na ng kwarto mo? Ang sabi ng doktor, magpahinga ka muna, hindi ba? Malamig na tanong ko sa kanya. Kaya ko naman po ang sarili ko, Mama. Gusto ko lang pong makita si ate. Ano pong sabi ng doktor? Kailan daw po siya magigising? Sunod-sunod na tanong ng naiiyak na si Janos. Paika-ika siyang maglakad dahil na rin sa mga sugat niya sa kanyang binti. Comatose daw ang kapatid mo, Janos. At kung magising man daw siya ay baka maging lantang gulay na lang daw ang katawan niya. Pigil ang mga luha na sagot ko. Mama, I'm sorry. Kasalanan ko po kung bakit kami naaksidente. Dapat hindi ko na pinilit si ate na turuan ako na magbike. Dapat hindi na lang kami umalis ng bahay kanina. Labis ang pagsisising iyak ni Janus. Tama na, Janus. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, walang may kasalanan sa mga nangyari. Pagpapagaan ang loob ko sa kanya. Pero mama, ako po ang may kasalanan kung bakit walang helmet si Ate Kim. Dapat ako po ang nakahiga dyan. Dapat ako po ang comatose ngayon. Hindi si ate, Mama. I'm sorry, patawarin niyo po ako. Umahagulhol na paghingi niya ng tawad. Shh! Magigising ang ate mo. Kilala mo naman siya, hindi ba? Malakas ang ate mo, Kim, lalaban siya, magigising siya. Kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo, Janus. Walang may kasalanan sa mga nangyari. Basta ipagdasal na lang natin na malampasan ng ate mo ang mga pagsubok na ito. Sagot ko sa kanya. Opo, Mama. Naniniwala po akong magigising si ate. Ang wika naman niya. Lalaban ang ate mo kahit na anong mangyari. Alam kong magigising siya. Pagpapalakas ko pa ng loob ni Janus.
Habang magkayakap kami ni Janos ay biglang nag-flatline ang heartbeat monitor ni Kim. Alam ko na hindi yun magandang senyales kaya kaagad kong pinatawag kay Janos ang doktor at mga nurse. Inawakan ko ang kamay ni Kim noon habang kinakausap ko siya. Nakikiusap ako anak na huwag kang bumitaw. Na huwag mo akong iwanan. Hindi ko kakayanin ang mawala ka. Umiiyak na sabi ko. Pero sa pangalawang pagkakataon ay naranasan ko ulit kung paano mawala ng isang mahal sa buhay. Tuluyan ang sumuko ang katawan ni Kim dahil sa matinding brain damage. Sobrang sakit papadudot. Dahil ni sa hinagap ay hindi ko naisip na mauuna pang mawala sa akin ang isa sa mga anak ko. Labis ako ng hina papadudot, lalo na pagkatapos mailibing ni Kim. Para bang nawalan ako ng ganang magpatuloy na mabuhay. Pero sabi nga ni Glyza, nandyan pa si Janos. May isa pa akong anak at may isa pang dahilan para muli akong bumangon sa umaga. Kaya sinimulan ko nang muling ayusin ang sarili ko. Bumalik ako sa pagtatrabaho ng maayos at unti-unti kong ibinalik ang dating sigla sa bahay kahit napakahirap. Dahil lang totoo papadudod, si Kim naman talaga ang nagbibigay kulay at sigla sa bahay namin. Sandali lang Mare at kukunin ko lang ang susi ng padlock ng bike namin. Pero mabuti na lang det naisipan mo yung hiramin dahil matagal-tagal na rin walang gumagamit ng bike na yon. Ang sabi ko kay Glyza na noon ay hinirama ang bike ni Kim na pinaayos ko at nilagay ko sa may likod ng bahay. Na flat kasi ang gulong ng bike ni Patricia kaya wala siyang magamit ngayon. Ang wika pa ni Glyza. Sakto kasi kapapaayos ko lang ng bike ni Kim. Sandali lang at babalik din kagad ako dito. Paalam ko sa kanya. Naglakad ako papunta sa kwarto ng panganay ko at hinanap ko doon ang susi na pakay ko. Bakit wala dito? Sigurado akong dito ko lang nilagay yun. Baka pinakialaman ni Janos. Naiinis na bulong ko nang hindi ko makita ang susi sa lalagyanan. Janos! Janos, nasan ka? Halika nga dito. Tawag ko sa bunsong anak ko. Mama, bakit po? Tanong ni Janos na medyo pawisan ng noo. Saan ka ba galing? Bakit ang tagal mong lumapit? Inis na tanong ko. Sorry po. Naglilinis po kasi ako ng banyo natin. Sagot niya. Kinuha mo ba yung susi ng padlock sa bike ng ate Kim mo? Muling inis na tanong ko. Ay opo mama, eto po. Kaagad na nilabas ni Janos ang susi mula sa bulsa niya. Bakit mo ba kinuha ito? Dapat nasa kwarto lang ito ng ate mo. Bulyaw ko pa sa kanya. Sorry mama, nawala po sa isip ko na ibalik kanina. Nilinis ko lang po yung bike kasi mula nang mapaayos ninyo, nasa likod na lang yon. Kaya nabalot na po ng dumi at alikabok. Sagot niya. Hindi ba ang sabi ko sa iyo, wag na wag mong pakikialamanan ang susi na ito lalo na ang bike ng ate mo? Mahirap bang intindihin ang sinasabi ko? Tagalog naman hindi ba? Palibhasa kasi mahina yung utak mo. Muling sigaw ko sa kanya. Mare, tama na yan. Rinig na ng kapitbahay ninyo. Ang awat pa ni Glyza na pumasok na sa loob ng bahay. Hindi kasi maintindihan ng batang ito eh. Napakasimple ng bilin ko sa kanya, hindi pa maintindihan. Inis na sabi ko. Hindi na po mauulit, sorry po mama. Malungkot na wika ni Janos habang nagpupunas na ng mga luha niya. Talagang hindi na dapat maulit, kung hindi malilintikan ka talaga sa akin. Bulyaw ko pa sa kanya. Tama na yan Mare. O sige na Janos, bumalik ka na sa ginagawa mo. Ang utos pa ni Glyza sa anak ko. Sige po tita, salamat po. Ang wika ni Janos bago umalis sa harapan namin ni Glyza. Janos, hindi pa tayo tapos ha, mag-uusap pa tayo mamaya. Habol ko pa sa kanya. Mare, hayaan mo na yung bata. Wala naman siyang ginagawang masama sa bike. Nilinis pa nga niya eh, ang sabi pa ni Glyza. Hindi mo kasi naiintindihan Glyza. Ilang beses ko nang ibinilin sa kanya na huwag niyang gagalawin ang bike na yon.
kung bakit kasi naging mahina ang utak niya. Hindi kagaya ng ate Kim niya. Naiinis na sagot ko. Miles, baka marinig ka ng anak mo. Saway pa ni Glyza. Ano ngayon kung marinig niya? Hindi ba totoo naman na mahina ang utak niya? Inis na wika ko. Mag-iisang taon na mula na mangyari ang aksidente. Akala ko ba tanggap mo na ang pagkawala ng panganay mo? Concern na tanong ni Glyza. Wala naman akong magagawa kung hindi tanggapin yun eh. Nangyari na ang lahat at hindi ko na siya maibabalik pa. Pigil ang mga luha na sagot ko. Pero may isa ka pang anak, nandyan pa si Janus. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Hanggang ngayon ba ay siya pa rin ang sinisisi mo sa pagkawala ni Kim? Tanong niya pa. Kahit kailan naman ay wala akong sinisisi sa mga nangyari. Hindi ko siya sinusumbatan kahit noong araw na namatay si Kim. Mare, walang narinig si Janus na kahit na anong paninisi mula sa akin. Sagot ko pa. Hindi nga niya naririnig mula sa iyo pero halos araw-araw mo namang pinaparamdam sa kanya. Nakasalanan niya kung bakit nawala ang ate niya. At mas masakit yun, Miles. Paalala pa niya sa akin. Medyo na guilty ako sa mga sinabi sa akin noon ni Glyza. Palagi kong sinasabi na wala akong sinisisi sa nangyaring aksidente. Pero kapag mag-isa na lamang ako sa kwarto at nararamdaman kong wala na talaga si Kim sa bahay at buhay namin. Hindi ko maiwasan ang mga tanong na, paano kung hindi pinilit ni Janus si Kim na turuan siyang magbike ng araw na yon? Paano kung hindi nangyari ang aksidente? Paano kung hindi na lang si Kim ang nawala? Alam kong may mali talaga sa mga iniisip ko, Papa Dudut, pero hindi ko talaga maiwasan. Lalo na kapag kami na lamang ni Janus ang magkasama sa bahay. Bumabalik ang lahat ng sakit at napagbubuntungan ko si Janus ng galit ko. Kaya madalas ay hindi ko na napipigilan ng pag-init ng ulo ko, lalo na kapag nakikita ko ang bunso ko. Halos araw-araw ko na siyang nasisigawan kahit wala naman siyang ginagawang mali. Araw-araw kong pinaparamdam sa kanya na sana ay si Kim na lang ang nabuhay at hindi siya papadudot. Sa kabila ng malamig na pakikitungo ko kay Janus ay nakikitaan ko naman siya ng positibong pagbabago, papadudot. Mas naging masipag siya sa mga gawaing bahay. Nag-aaral din siya ng mabuti at napapansin kong tumataas din ang grades niya. Siya na rin ang nagsabi na hindi na niya kailangan pa ng private tutor upang makatipid na rin kami sa mga gastusin namin sa bahay. Pero sa kabila ng mga positibong bagay na ginagawa niya sa sarili niya, na alam kong para rin sa akin, ay hindi pa rin nagbago ang pakikitungo ko sa kanya, Papa Dudut. Bakit bukas itong gate? May bisita ba kami? Bulong ko nang makita kong bukas ang gate sa labas ng bahay namin. Pumasok na ako pero napahinto ako sa may pinto nang marinig ko ang pag-uusap nina Janus at Patricia mula sa loob. Wow, Janus, ang laki talaga ng itinaas ng grades mo, ang boses pa ni Patricia. Pero mahaba pa rin ang total average, malungkot na sagot naman ni Janus. Grabe siya. Nahiya naman ang grades ko sa'yo. Teka, kumusta nga pala yung writing contest na sinalihan mo sa campus journalism natin? Siguradong ikaw na yung mapipili na ilaban sa kabilang school kasi ang galing-galing mong magsulat. Ang wika pa ni Patricia. Ano ka ba? Hindi pa naman sigurado yun. Pero sana nga, Patricia, ako ang makuha na ipanlaban kasi baka matuwa si Mama kapag nalaman niya yun. At sana rin kahit na wala pa sa kalingkingan ng mga grades ni Ate Kim ang grades ko, ma-appreciate niya ito. Kasi at least tumaas na rin to kahit na wala akong private tutor. Hi, alam mo bang matagal ko nang pinagdarasal na sana'y bumalik na kami sa dati ni Mama? Kahit alam ko na parang napaka-imposible nang mangyari yun. Ang wika pa ni Janus. Kahit na hindi ko nakikita sa mukha niya, alam ko na labis ang lungkot niya habang sinasabi yon. Bakit naman imposible?
Nagtatakang tanong pa ni Patricia. Kasi wala na si Ate Kim. Wala na ang paboritong anak ng mama ko. Sagot pa ni Janus. Uy, wag mo nga sinasabi yan. Walang paboritong anak si Ninang Miles. Nagkataon lang siguro na malungkot pa rin siya sa pagkawala ni Ate Kim. Na hindi pa rin siya nakakapag-move on sa mga nangyari. Kaya intindihin mo na lang, ang payo pa ni Patricia. Iniintindi ko naman eh. Saka matagal ko nang ramdam yung kahit na nandito pa si ate. Matagal ko na rin tanggap na mas lamang talaga si Ate Kim sa akin. Yung tipong kahit na wala na siya pa rin ang paborito at hinahanap ni mama. Mas mahal pa rin siya ni mama kaysa sa akin. Alam mo nga minsan iniisip ko na paano kaya kung ako na lang ang namatay. Malungkot pang wika ni Janus. Hindi ko na noon pa napigilan ang sarili ko na tumuloy na akong pumasok sa loob ng bahay. Ninang, nandiyan na pala kayo. Mano po ang wika ni Patricia. Kawang ka ng Diyos, Patricia. Nagmerienda ka na ba? May dala akong pansit dito. Alok ko sa kanya. Busog pa po ako, Ninang, pero salamat po ha. Pauwi na rin po kasi ako eh. Dinaanan ko lang po talaga itong hihiramin kong libro kay Janus. Tugon pa niya. O siya, sige, mag-iingat ka. Sagot ko naman sa kanya bago siya tuluyan ng lumabas ng bahay namin. Dumiretso na ako ng kusina, dala ang hawak kong pansit at nilagay yon sa lamesa. Janus, halika na rito sa lamesa at kainin na natin tong 2 pansit habang mainit-init pa. Ang tawag ko sa anak ko. Sige po mama, ito nga po pala yung grades ko para sa 3rd grading period namin. Medyo malaki po ngayon ang tinaas ng grades ko. Ang sabi niya nang maiabot sa akin ang card niya. Ganon ba? Mabuti naman. Ilagay mo na lang muna yan sa tabi. Mamaya ko titignan. Malamig na tugon ko habang nilalagyan ng pansit ang plato na para sa kanya. Baka nga po pala ilaban daw po ako sa ibang school para sa editorial writing contest namin next month. Kapag napili po nila ang sinulat kong article, ang kwento ko pa. Hindi pa naman sigurado, hindi ba? Pero ipagpatuloy mo lang yan. Sana makakuha ka ng scholarship dyan sa pagko-contest mo na yan. Para naman makabawas sa mga gastusin natin sa bahay. Tugon ko. Mama? Nasa top 10 nga po pala ako. Pang top 8 po ako sa classroom namin ngayong 3rd grading period namin. Ang wika pa niya. 8? Ilan ba kayong estudyante sa classroom ninyo? Hindi ka man lang umabot sa top 5 at talagang pinagmamalaki mo pa sa akin na nasa top 10 ka ha? Napapailing na sabi ko. Hindi naman po sa ganon. Akala ko lang po matutuwa kayo kasi malaki po ang tinaas ng grades ko saka first time ko rin po kasing makapasok sa top 10. Malungkot na sagot niya. Mas matutuwa pa ako kung nakapasok ka man lang sa top 5. Yung Ate Kim mo nga mula elementary hanggang high school consistent na first honor. Tapos ikaw top 8 lang, niyayabang mo na kaagad. Kumain ka na nga lang dyan kasi baka maulan pa ako ng gana sa'yo. Utos ko sa kanya. Papadudot halos 2 taon na ang lumilipas mula nang mawala si Kim pero pakiramdam ko ay parang kahapon lang nangyari ang lahat. Lalo na sa tuwing makikita ko si Janus. Pinipilit kong iwasan pero hindi ko talaga maalis sa sarili ko na hindi iparamdam sa kanya na kasalanan niya kung bakit namatay ang ate niya. Muli ako nawala ng direksyon sa buhay at mas lalong naging mainitin ang ulo ko. Hanggang sa halos madala ko na yon pati sa trabaho. At nang magsimulang malugi ang kumpanya namin ay isa ako sa mga unang natanggal. Nagsimula akong maging tahong bahay at si Janus naman ay nagwo-working student. Nag-aral sa umaga at nagtatrabaho siya sa isang fast food sa gabi. Siya na halos na nagbibigay ng panggasto sa bahay dahil wala din naman akong masyadong naipon. At nang magsimula akong malulong sa alak at sugal, mas lalo naging mainit ang mga mata ko at maanghangang dila ko sa bunso kong anak.
Si Glyza naman ay napapadalas ang dalaw sa bahay namin noon, Papa Dudut. Alam ko na nag-aalala siya na baka sinasaktan ko ang bunso ko. Pero sinabi ko sa kanya na pilit ko na lang iniiwasan na mag-usap kami ni Janus kahit nasa isang bahay lang kami nakatira. Iniiwasan ko na noon na makapagbitaw ng masasakit na salita sa kanya. Pero ang hirap talaga lalo na at palaging bumabalik ang kirot sa dibdib ko sa tuwing nakikita ko siya. Ang hirap kalimutan na isang masakit na alaala lalo na kapag kasama mo ang tao na dahilan ng pangyayaring yon. Sabado ngayon na. May pasok pala sa part-time job niya si Janus kapag weekend. Takang sabi ni Glyza. Dumaan siya sa bahay noon at naabutan niya ako na nagkakape sa may sala ng bahay. Kapag Biyernes kasi, nag-overtime siya sa trabaho at kinabukasan na ng umaga siya umuuwi. Maya-maya nandito na rin yun. Sagot ko bago humigop ng kape. Napakasipag talaga ng batang yan. Nakikwento nga ni Patricia na halos hindi na niya mayayang kumain sa lunch break si Janus dahil nagtitipid daw. Ayaw din naman daw tanggapin kapag binibigyan ni Patricia ng pagkain ng anak mo. Ang kwento pa ni Glyza. Dapat lang na marunong siyang magtipid. Ang laki kaya ng nagastos ko para sa ilang taon na pagpapatutor ko sa kanya. Sagot ko. Pero sinubukan niya namang bumawi ngayon, hindi ba? Kita mo nga at nagawa pa niyang mag-working student kung kailan graduating na sila ni Patricia. Pero mare ha, matanong ko lang. Nakakausap na ba kayo ng maayos ng anak mo? Tanong pa ni Glyza. Ano ba namang tanong yan? Siyempre naman oo. Wala rin naman akong ibang pagpipilian dahil siya lang ang kasama ko sa bahay. Kunot ang noong sagot ko. Ang ibig kong sabihin ay nasubukan niyo na bang pag-usapan ang mga nangyari noon? Sinubukan mo na ba siyang tanungin kung kumusta na ba siya at kung anong nararamdaman niya ngayon? Medyo nag-aalala ang tanong niya. Mare, wala kang dapat na ipag-worry sa anak ko. Hindi ko siya minamaltrato o sinasaktan. Siguro paminsan-minsan nasisigawan ko siya pero normal naman siguro na napapagalitan natin ang anak natin kapag nagkakamali, hindi ba? Kaagad namang sagot ko sa kanya. Oo naman, normal lang yun. Pero hindi normal yung halos araw-araw mong ipaparamdam sa kanya na sana hindi na lang siya yung nakaligtas sa aksidente. Hindi naman sa nakikialam ako sa pagpapalaking ginagawa mo ngayon kay Janus, mare. Kaya lang hindi ko pa rin maiwasang mag-alala sa anak mo. Ni minsan kasi wala siyang ibang kinausap tungkol sa nangyaring aksidente. Kahit nga kay Patricia ayaw niyang magkwento. Baka lang kasi kailangan ng kausap ng anak mo. Suhestyon pa ng kumari ko. Ano naman kasing ikikwento niya? Kung paano niya ipinahamak ang kapatid niya? May pait na ngiti sa mga labi na tanong ko. Hindi naman sa ganun, Miles, pero iba pa rin kasi yung nalalabas mo, yung bigat na nararamdaman mo, hindi ba? Mahirap kasing kinikimkim yun sa mahabang panahon. Kaya nga ang swerte-swerte mo kay Janus. Kasi nagagawa niyang intindihin ang sitwasyon ninyo ngayon. Hindi niya pa rin pinapabayaan ang pag-aaral niya at nagagawa niya pang isabay ang pagtatrabaho niya. Dagdag pa ni Glyza. Sige na, aminin ko na. Sa totoo lang kasi Glyza, naiisip ko pa rin hanggang ngayon na siguro mas maswerte ako kung sikim na lang ang nabuhay. Hindi sana kami naghihirap ng ganito. Hindi sana ako nahihirapan ng ganito. Medyo malungkot na sabi ko sa kanya. Ayan ka na naman eh. Hindi ba sinabihan na kita noon na iwasan mo na ang pagkukumpara kina Kim at Janus? Ang mas mahalaga ngayon, may isa ka pa ring anak na dapat ay ginagawa mong dahilan para muling magkaroon ng direksyon ng buhay mo. Muling sabi niya nang mapalingon kami sa pinto dahil sa biglang pagbukas nito. Hi po tita, good morning. Bati ng bagong pasok na si Janus. Good morning din Janus. Pinapasoli nga pala ni Patricia itong libro mo. Pasensya na kung ngayon lang niya naisoli alam mo naman ang batang yun. Napakatamad mag-ayos at magsoli ng mga hinihiram na gamit. Sagot naman ni Glyza. Okay lang po yun.
Hindi ko pa naman po kailangan tong libro. Mama, eto nga po pala yung sweldo ko na pambayad natin sa kuryente. Ihahabol ko na lang po sa susunod na linggo yung pambayad natin ng tubig. Ang baling ni Jano sa akin. Siguraduhin mo lang na mahahabol mo ang pambayad at baka maputulan na tayo ng linya ng tubig dito sa bahay. Sagot ko sa kanya. Opo mama, ako na pong bahala. Magpapalit po muna ako ng damit. Tita Glyza, pasok na po muna ako sa loob. Paalam niya bago kami iniwanan sa sala. Narinig niya kaya na siya yung pinag-uusapan natin? May pag-aalalang tanong ni Glyza sa akin. Ano naman kung narinig niya? Mabuti nang alam niya na pinag-uusapan natin siya para hindi na siya makaisip pa ng mga kalokohan na makakasira ng pag-aaral niya. Sagot ko. Paalala ko lang ulit Mari ha, anak mo rin niyang si Janus at kung hindi mo pa rin talaga siya mapatawad, sabihin mo sa kanya ng harapan. Huwag mong palaging iparamdam na nakatalikod siya at huwag mong hintayin na pati siya ay mawala sa iyo. Paalala naman ng kumari ko. Papadudot lalo akong nahirapan na magpanggap sa harapan ni Janus na tuluyan ko na siyang napatawad sa mga nangyari. Dahil sa tuwing kinukumbinsi ko ang sarili ko na totoong nakapag-move on ako at bigla kong makikita si Janus ay babalik naman ang lahat ng sakit. May isip ko na naman na siya ang punot dulo ng pagkawala ng ate niya. Kaya pinilit ko na lamang na hindi siya masyadong kibuin sa kagustuhan ko na maiwasang masigawan siya o mapagbunto na ng galit. Dumating po ako sa point na kinakausap ko na lang siya kapag kailangan ko ng pera na panggastos sa bahay at sa bisyo ko. Hanggang sa halos parang wala na akong pakialam sa kung anong ginagawa niya sa buhay niya. Kung nakakauwi na ba siya ng bahay, kung kumain na ba siya o kung nakakapag-aral pa ba siya ng maayos. Tuluyan na akong nawala ng pakialam sa kanya papadudot na parang wala na akong anak kahit nandyan pa naman talaga si Janus. Hanggang isang araw ay tinanghali ako ng gising dahil napuyat ako sa kakasugal sa kapitbahay namin. Magkakape na sana ako nang dumating si Janus mula sa eskwelahan at may dala na 2 supot ng spaghetti at isang malaking bote ng soft drink. Nagtaka pa ako nung una dahil wala namang may birthday sa aming dalawa. Hanggang sa sinabi niya na yon pala ang araw ng graduation niya na nawala sa isip ko. Sobra ako na guilty noon nang maisip ko na umakyat siya ng stage na walang magulang na kasama. Nawala kasi talaga sa isipan ko at hindi niya rin daw ako ginising dahil alam niya na puyat ako. At kahit nakukonsensya ko noon ay pinilit ko na lang itago sa kanya. At malamig ko siyang pinakitunguhan habang magkasama kami sa lamesa. Mama, eto po pala yung award ko. Nakapasok na po ako sa top 5. 5th honorable mention po ako kanina. Masayang pagkukwento pa ni Janus. Ganon ba? Sana sinagad mo na. Kahit salutatorian lang. Konti na lang may scholarship ka na sa college. Kung bakit ba kasi hindi mo nakuha kahit konti man lang ang katalinuhan ng ate Kim mo? Naiiritang sagot ko naman. Kain na lang po tayo mama. Anyaya niya. Bumakas sa mukha niya ang labis na kalungkutan dahil sa mga sinabi ko. Kung nabubuhay nga lang ang ate mo siguro ay puno na ng mga medal niya at trophy ang stante natin. Samantalang ikaw isang medalya lang para sa 4 na taon mo sa high school ang maisasabit ko. Wika ko habang ngumunguya. Pasensya na po mama. Hindi po kasi talaga ako kasing talino ni ate Kim Yun na nga Hindi ka kasing talino at galing ng ate mo. Kung bakit kasi kumain na nga lang tayo at may pupuntahan pa ako mamaya. Napapailing na sabi ko. Kung bakit kasi hindi na lang si ate ang nabuhay at ako na lang ang namatay. May hinanakit na wika naman ni Janus. Wala akong sinasabing ganyan Janus. Kaagad na pagtanggi ko kahit yon talaga ang muntik nang lumabas sa bibig ko. Oo nga po Paulit-ulit ninyong sinasabi na kahit kailan
ay hindi nyo isusumbat sa akin ang pagkamatay ni ate, pero araw-araw nyong pinaparamdam sa akin na sana ako na lang ang namatay. Naiiyak na sabi pa ni Janus. Ano ba yung sinasabi mo, Janus? Tumigil ka nga dyan. Huwag na nating pag-usapan ang ate mo. Hindi na rin naman natin siya maibabalik ang buhay niya pag mamatigas ko pa. Tama po kayo. Hindi na po natin maibabalik ang buhay ni ate, pero mama, kailangan na po natin pag-usapan ito. Huwag na nating takasan ito, mama. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman ninyo sa pagkawala ni Ate Kim. Pero ni minsan ba sinubukan mong intindihan ang sakit na nararamdaman ko? Naiiyak na tanong ni Janus. Janus, iniintindi kita mula nung araw na mamatay ang ate mo. Mula ng araw na pinatawad kita kahit sobrang hirap para sa akin ang lahat. Ano ba kasing gusto mong gawin ko? Magbanding tayo, manood ng sine? Magpakasaya habang pinipilit kong tanggapin na kasama ko sa bahay ang bunso kong anak na dahilan kung bakit namatay ang panganay ko? Pigil ang mga luhang sagot ko sa kanya. Kaya sana ako na lang po talaga ang namatay. Sana si Ate Kim na lang ang kasama mo ngayon dito sa bahay at hindi ako, ganun po ba? Mama, ginawa ko naman po ang lahat. Ginawa ko ang lahat para mapatawad mo ko. Para maramdaman at makita mo na may isa ka pang anak na naiwan na nagmamahal sa'yo. At kailangan ng pagmamahal mo. Halos humahagulhol na wika niya. Alam mo, Janus, matagal na kitang napatawad. Matagal ko na talaga siyang napatawad, pero sobrang hirap lang talagang alisin ang kirot na nararamdaman ko sa dibdib ko, Papa Dudut. Sobrang hirap kalimutan ang sakit. Bakit hindi ko po maramdaman yon? Bakit kahit kailan hindi ko po maramdaman yung pagpapatawad na sinasabi ninyo? Ano po bang kailangan kong gawin para mapatawad niyo ako, ma? Nung mawala si ate, parang pakiramdam niyo yata wala na kayong anak. Pero mama, nandito po ako. May naiwan pa kayong anak. Kailangan ko din po bang mamatay kagaya ni ate para iparamdam sa iyo na may bunso ka pang anak? Umiiyak na sabi niya. Kaagad akong umiling sa sinabi ko, Papa Dudut. Naisip ko na hindi ko na kaya pang mawala ng anak. Hindi ko na kakayanin kung pati si Janus ay mawala sa buhay ko. Wala, Janus. Wala kang kailangang gawin. Nabulag lang talaga ako sa pagkawala ng Ate Kim mo, Janus. Hindi ko na kakayanin kapag may isa pang anak na mawala sa akin. Sorry, Janus. Patawarin mo ko sa mga nagawa at nasabi ko sa iyo. Pero please, huwag mo kong iiwan. Pakiusap ko sa kanya. Bigla-bigla ay nakaramdam ako ng labis na pagsisisi. Sa mga pagsigaw ko sa kanya, pagmumura at pagpaparamdam na sana ay hindi na lamang siya nabuhay. Kung alam niyo lang po kung gaano ko kagustong sumunod kina ate at papa. Kung nasaan man sila ngayon. Pero hindi ko ginawa dahil inisip ko kung sino ang makakasama ninyo kapag nawala na ako. Kaya tiniis ko na lang po ang lahat ng sigaw at sumbat na pinaparamdam mo sa akin araw-araw. Kasi mahal kita, mama. Mahal na mahal kita. Muling paghagulhol pa niya. I'm sorry anak, patawarin mo si mama. Nagpakain ako sa lungkot at galit na nararamdaman ko dahil sa nangyari, Janus. I'm sorry. Ang wika ko. Hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko na maiyak bago ko niyakap ang bunsong anak ko. Hindi po, mama. Huwag po kayong mag-sorry dahil wala naman po kayong kasalanan. Naiintindihan ko po lahat. Naiintindihan ko po kayo. Tugon ni Janus. Mahal kita, Janus. Mahal na mahal kita, anak. Naiiyak na sabi ko. Thank you, mama. Thank you po kasi sa wakas ay pinakinggan niyo na po ako, mama. Ang bigat-bigat na po kasi sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay konti na lang at bibigay na ako. Ang sabi niya habang nakayakap sa akin.
Nandito lang ako anak. Nandito lang si mama. Kahit kailan, hindi mo na mararamdaman ang bigat na yan. Pwede mo nang sabihin at iiyak sa akin ang lahat? Sagot ko bago ko masinigpitan ang yakap sa kanya. Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay nagkakamali. Pero hindi nagiging habang buhay na kasalanan ng isang pagkakamali, lalo na kung alam natin kung paano yon itama. At mula nga ng araw na yon ay nawala na lahat ng bigat at galit na nararamdaman ko. Napalitan na yon ng pagsisisi at pagmamahal para sa natitira ko pang bunsong anak. Kaya sinimulan kong ibalik sa totoong normal ang buhay namin ni Janus. Nag-loan ako para makapagpatayo ng maliit na bigasan sa harap ng bahay namin. Sinuportahan ko na ulit ang pag-aaral ng anak ko kahit nag-decide siya na ipagpatuloy ang pagiging working student niya. Kumuha siya ng kursong architecture kagaya ng ate Kim niya. Gusto niya raw kasi na maituloy ang plano ni Kim ang makapagtapos ng pag-aaral, may paayos ang bahay namin at maalagaan ako hanggang sa pagtanda ko. Papa Dudut, alam kong marami ang naiinis sa kwento ng buhay ko na ibinahagi ngayong gabi. Pero sana natutunan pa rin ng inyong mga listeners na ang pagpapatawad ay hindi dapat ipinagdadamot kanino man. At ang pagtanggap sa pagkawala ng isang mahal natin sa buhay ay hindi po pagtaka sa masakit na katotohanan. Isa itong pag-iyakap sa hinaharap kasama ang iba pa nating mga mahal sa buhay na nagmamahal din sa atin. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Miles. Hindi po madaling kalimutan ang isang mapait na nakaraan, lalo na kung tayo ay nawala ng minamahal. Kaya ang madalas na nangyayari ay naghahanap po tayo ng pagbubuntungan ng sakit para kahit papaano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman natin. Maraming salamat kay Miles sa pagsulat dito sa ating channel. Salamat kasi kahit na mapanakit itong sulat mo ay malaki naman ang aral na naiwan nito sa ating mga listeners. Na hindi dapat natin kinikimkim ng matagal ang galit at sama ng loob dito sa ating dibdib. Wala yung magandang maidudulot, lalo na sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero ang mahalaga naman sa kwento mo ay natutunan mong magpatawad, magpalaya sa isang masakit na nakaraan na naging tulay upang muli kayong magkaayos ng anak mong si Janus. Mga ka-online, ang salitang pagpapatawad ay hindi lamang ginagawa sa pamamagitan ng pagbibitaw ng salitang ito. Dahil sa oras na binigay natin ito sa isang tao, kasunod na noon ang pagpapalaya sa masakit na pangyayari sa ating buhay. Ang pagpapatawad at pagpapalaya ay palaging daan para tayo ay magkaroon ng tahimik at masayang pamumuhay. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut, maraming salamat po.